Sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito kay Pi Network. Yan, meron po tayong isang tanong rito kung saan ay marami ang nagtataka. Yan, ang tanong dito ay kontrolado nga ba ng Pi Network ang presyo ng Picoin sa pamamagitan ng supply nito? Simula po nung na-launch ang mainnet ng Pi Network, marami na agad ang nagsasabi na isa itong underdog dito sa mundo ng crypto. May ilan na umaasa pa rin dito kay Picoin na biglang aangat, habang ang iba naman ay tinatawag siyang isang Ponzi scheme na nagpapanggap lang na may potensyal. Pero ang pinakatanong po dito ay totoo bang pinipigilan ng Pi Network na bumagsak ang presyo ng Picoin sa pamamagitan ng isang lihim na galawan? Kaya yan po ang siyang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nangyari sa presyo ni Picoin mula nang ito ay lumabas. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam ay pagkatapos po ng mainnet launch, sumabog po kaagad ang presyo ni Picoin sa mga decentralized exchanges. Umabot po siya sa all-time high na presyong $2.99 sa loob lamang ng 24 oras. Pero hindi po nagtagal ay nagsimula na rin po siyang agad na bumagsak. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbaba hanggang sa umabot ito sa pinakamababang presyo nito na 0.38 or 38 cents. At yan, dito na po pumasok ang kaba ng maraming mga investors. Marami ang nagsabi na bababa pa ito ng 35% hanggang 50%. Pero sa hindi po inaasahang pangyayari, bigla po itong bumawi or bumangon. Sa kasalukuyan si Picoin ay nasa presyong 0.63. At ito po ay nakikitang nagkakaroon po siya ng support level sa presyong 0.40. Malapit na rin sa tinatawag na 50-day exponential moving average. Ngayon is bakit nga ba bumaba ang presyo ni Picoin? Isa po sa mga matinding dahilan ay ang napakalaking supply ni Picoin. May end limit po siya na 100 billion tokens. Ayon po sa simpleng prinsipyo ng supply and demand, kapag sobrang dami po ng supply at kaunti ang demand, bababa po talaga ang presyo. Dagdag pa rito, ayon sa mga crypto analyst, inaasahan ngayong buwan ang paglabas ng higit 1.5 billion na bagong Picoins sa market. Natural, kapag dumami po ang supply at hindi tumaas ang demand, mas lalakas po ang selling pressure. Ibig sabihin ay maraming magbebenta, kaunti ang bibili. Yan, kapag kaunti ang bibili, babagsak ang presyo. Ngayon is paano po nakabawi si Picoin sa kabila ng daming supply nito? Dito na po pumapasok ang misteryosong parte ng kwento. Ayon po kay Dr. Altcoin, isa po siyang kilalang crypto expert, ay gumawa po siya ng sub-wallet dito kay Pi Network sa ilalim ng Pi Foundation 2 wallet. Ginamit po nila ang wallet na ito para bumili ng Picoin mula sa mga centralized exchanges gaya po ng OKX. Ang ginawa nilang technique ay parang absorption method. Habang dumadami po ang supply, binibili nila ang mga bagong labas na token at inililipat sa mga sub-wallet. At ang resulta, ayan, ano po ang naging resulta nito? Hindi po nadarama ng market ang bigat ng sobrang supply. Kaya kahit tuloy po ang labasan ng token, hindi ganun kalakas ang impact sa presyo. Sa loob lang ng 3 araw, halos 39 million na Picoins ang inilipat mula sa exchange papunta sa mga sub-wallet. At sa isa pang araw nitong nakalipas po na April 4, 19, umabot na po sa 27 million na tokens ang kanilang na-transfer. Kaya isipin mo yun, ganun sila kabilis kumilos para kontrolin ang market pressure. Ngayon is paano po ito nakakaapekto sa galaw ng market? Sa paningin po ng mga eksperto, ang galawang ito ay isang market intervention strategy. Hindi ito basta-bastang galaw na random lamang. Ito ay isang strategic buying para hindi tuluyang bumagsak itong si Picoin. Dahil dito ay unti-unting lumitaw ang mga buyers at nagkaroon ulit ng kumpiyansa ang ilan sa community ni Picoin. Pero syempre, hindi ito swak sa basic supply and demand theory. Kasi kung dadami po ang supply, dapat bumaba ang presyo. Pero dahil sa ginagawa nilang pagbili, parang nagagawang kontrolin
ng Pi Network ang presyo kahit hindi nila sinasabing ginagawa nila ito. Ngayon, ang sunod po nating malaking tanong dito is may limitasyon ba talaga ang ganitong klaseng strategy? Yan, ang kasagutan po sa katanungan na ito ay oo. Ang tanong ngayon ay hanggang kailan nila kayang gawin ito. Ayon po kay Dr. Altcoin, ayan, kung sakaling huminto ang pagbili ng Pi team, tiyak na babalik po ang matinding selling pressure. At kapag nangyari po yan, posible raw na bumagsak si Picoin sa presyong 0.30 o baka mas mababa pa bago po ito makabawi sa bandang dulo ng August 2025. Yan, ang strategy nila na short-term solution, ang kanilang strategy po na ito ay isang short-term solution lamang. At kung walang ibang pagbabago sa sistema ng Pi Network, lalo na kung patuloy pa rin ang unlimited supply. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, bilang mga Pinoy, yan, na may interest po rito kay Pi Network, dapat po tayo maging maingat at mapagmatyag. Ang ganito pong klaseng strategy ay parang artificial na galaw sa market. Hindi po siya organic. Ibig sabihin ay hindi ito galing sa natural na demand, kundi sa effort ng Pi team na i-maintain ang presyo. Kung may hawak po tayong Picoin, magandang obserbahan muna natin kung gaano po kakonsistent ang ganitong strategy. Pero kung plano po nating pumasok pa lamang ngayon at mag-invest, tanungin po muna natin ang ating sarili. Kaya ba nating tanggapin ang risk na kapag huminto ang Pi team sa pagbili ay babagsak bigla ang presyo? Sa ganitong klaseng galawan, hindi po sapat ang hype. Kailangan talaga ng matibay na fundamentals, malinaw na roadmap at active development. Kung wala ang mga ito, baka ang Picoin ay magsimulang maging controlled environment na isang maling hakbang, kung saan na isang maling hakbang lamang ay babagsak po kaagad. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po rito ay para sa akin, nakakabilib ang galaw ng Pi Network. Matalino po ang kanilang strategy. Hindi nila tinigil ang pag-release ng supply, pero nagawan po nila ng paraan para hindi agad bumagsak ang presyo. Isa itong risk management move na may kahalong market manipulation flavor. Pero tandaan, sa mundo ng crypto, ang transparency ang tunay na susi ng tagumpay. Hindi po sapat ang controlled price. Ang kailangan natin ay long-term sustainability. Kung hindi po nila ilalagay sa tamang direksyon itong si Picoin, gaya po ng clear use case, adoption at saka token utility, possible pa rin itong mawala sa radar. Ang Pi Network ay isang malaking eksperimento at tayong mga traders ay kasama po sa experiment na yan. Kaya mag-research muna tayo ng mabuti, bantayan natin ang market at huwag po tayong basta-basta sumabay sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.